Kaya nga alam nyo ito na kapag under kayo ng church ng Panginoon at ang pastor nyo stricto, napakahirap talaga pag napasailalim kayo ng church, napakahirap po naggugawa ng masama sa isang mabagis na pastor. Amen. Kasi kung matapang yung pastor, hindi ka sa kanya, okay dito yung syota-syota. Walang mananatili kung gusto magkasawa ka. Right. Kaya dahil sumay yung mga dito, mga YD, mga yato. Ayaw manatili kasi nga gusto nila. Ang gagawin na kaya doon sa labas, pwede sila mag-syota ng unbeliever. Right. Pwede sila magyapusan doon sa labas. Pero dito, hindi ko na sila magtabi. Amen. Hindi kayo makagawa ng masama dahil underwatch kayo eh. Amen. O subukan mo magsyota si brother na i-ostracize siya. Grabe ka naman, ba't di ka sumunod kay pastor? Ang bata-bata mo pa, di ba? Ano ba? Amen. Why? Sapagkat napasainalam sila sa direksyon ng Panginoon. Hindi mo sa ibang simbahan na hindi mahigpit, ang pastor na bumuto, ay mga bata pa lang, may syota na. Right. Meron nga ako nakikita ng simbahan pa. Di ba? Kung tumakbo ka ng politika, right? Sa mga simbahan ng Kaporo, nakita mo doon, mga bata pa lang mag-syota. Right. Magkakatabi, nagsisimba, magkakatabi, nag-holiness. Isipin mo naman yan. Mag-syota kayo, nag-holiness kayo. Pasimbahan pa. Right. Di ba, nilalang kayo sa balat ninyo? Kung masakit sa pastor yun, sabi kaya, ang sakit ba? Pero yun naman ang totoo eh. Amen. O sige nga, sige. Ano ba yung bakit kayo mag-syota? Hindi ikaw nga mismo, di mo ba panahon yung sarili mo, nakikain ka pa sa nanay mo eh. Mag-syota ka na. Okay lang sana yan, kung ikaw establish ka na, may trabaho ka na. May inspirasyon na naman eh, o totoo. Saan napupunta inspirasyon? Sa milagrong bilog ang tiyan. Kasi ito tandaan nyo ito, makinig kayo. Huwag nyo kaming huwag nyo akong bulahin. Dahil kahit bata ka pa, kahit sabi mo inspirasyon yan, hindi mo pwedeng pag naging syota mo yan, hindi mo pwedeng hindi yan makalaw. Right. Hindi mo yung pwedeng hindi mahipo. Doon pa lang dapat sa kanan. Amen. So ano gusto mo niya? May karoon lang sa maging bilog. So, kaya, hindi ka nadadirect ng Diyos. Bakit? Inuwi ka ba yung emotions mo eh? Imbis na ikaw, mag-aaral ka ng maigi, ayusin mo yung buhay mo. Anong ganyan pinapuntak mo? Kaya nga minsan ng mga kabataan, pag nasa church, pag wala yung crush nila, hindi makapag-concentrate. Kasi palagi nagpo-worship, yung palagi na dun sa pintuan, kung dumarating yung crush niya. Ano lungkot kasi hindi nyo makita yung crush niya, matay. Hindi ko rin makapag-concentrate sa word of God. Amen. Okay naman, textbook, nasan ka? Nasan ka? Hindi mo alam, nakikipag-gain na pala sa iba. Alam mo, sumayin niya sa mga kabataan. Ang babae na hindi tapat sa Panginoon, tandaan niyo. Ang lalaki na hindi tapat sa Panginoon, hindi ka sigurado yan. Mas mabuting maging tapat ka sa Diyos. Dahil dyan makatiyak ka ang Diyos tapat sa iyo. Kung saan nagiging ka sa Christian, dapat magpapunch ka sa Banal na Espiritu. Kapag sinunod mo yung emotions mo, laging kabiguan kapag sinunod mo ang sarili mo.